Welcome to Donmar TV News Channel. Yung mga personalities nga na nakasuhan na rin ng human trafficking at saka exploitation of minors dun sa Davao. In particular, sir, itong si dating Congressman Saturo Campo at si Franz Castro. Alam ng lahat yan, sir. Maraming nakakaalam dyan sa nangyaring kasong yan. At na-highlight din ito even sa mainstream media. So, we are sure or we have the knowledge na, or siguro the public has the knowledge of this. At talagang yun na, hopefully the truth will come out. At siguro yung narinig natin lately, sir, na magpadala ng team din yung Commission on Human Rights dito para i-check dyan. Mas maganda para may third party, sir, at yung appropriate agency of the government, yung Commission on Human Rights, to find out ano talaga, mag-fact find talaga sila. And we're hoping that all involved will be subjected to some kind of the interview para masabi kung anong side nila. Malinaw na po yung kanyang koneksyon sa grupo ni Joma Sison sa Communist Party of the Philippines. Ang USC, ang University of San Carlos, pinayagan nila. Ang tanong ko, sabi ng mga pulis, ano daw, tinuturuan daw ng mga NPA. Sabi daw naman ng mga bata daw na hindi naman marunong magsalita ng Tagalog. Ang alam lang nila, lingwahe nila, hindi ko malaman kung paano nasabi na ang tinuturo sa kanila ay magsulat at magbasa. Okay, tinuturuan sila magsulat at magbasa. Pero ano yung ipinababasa sa kanila? Yung bang A nila katulad ng sa ating A as in apple, o A as in armas. Yung B ba nila is B as in boy or B as in bala. Ganon. Pero tama naman, di ba? Pagbabasa at pagsusulat pa rin. Ano ba ang tinuturo sa kanilang national anthem? Mga ganon. Ang magandang tanong dyan, yung University of San Carlos. Ano po ba ang itinuturo nung mga pinayagan ninyo? Hindi naman kami maniniwalang hindi nyo alam. Ganun lang. Para i-title natin yung pagkakataon na makapagsinungaling ang sino man magsasinungaling at mailabas talaga natin, may surface natin kung ano yung katotohanan. Ilang naman yung pananaw namin. Kailangan lahat batay tayo sa totoo. Walang deception from anybody. Yun lang. Mama, itanong ko lang po sa inyo, paano ho nagsimula itong lahat na ito? Itong ang term po is rescue. Kumbaga, ati pong ni-rescue yung mga kabataan kasi 2 years nga naman ho na nasa hawak nitong, sino po yung grupo na naghahawak po nito, ma'am? Salubungan, sir. Salubungan. Salubungan. At siguro naman, yung ating mga nakikinig, ay alam naman ho yung affiliation ho ng salugpungan. Di ba? At marami ho mga testimonies galing po sa mga nagbalik na mga kapatid po nating New People's Army. Ang nagpatotoo na ang salugpungan ho ay eskwelahan ng mga NPA. No? Diyan po ay tinitrain na mag-armas. Ang mga bata po diyan ay tinitrain na mag-rally, mag-demonstrate para suportahan yung mga armadong grupo nila. At eventually, yung mga nag-demonstrate ay hihilahin po nila doon sa kabundukan para mag-armas. So, nung nalaman nyo ho na ang katabi nyo ngayon, ma'am, ay isa po sa mga nanay ho ba? Oo, sir. Bluetooth. So nanay po siya nung mga anak. So, nasundan nyo, ma'am, itong istorya po nito, no, yung kwento nito, kung paano ho sila ho ba yung nag-complain mismo? Saan ho ba nag-complain yung mga nanay nila? Itong mga nanay, saan po sila nagreklamo na para tulungan sila na yung kanilang mga anak na 2 years nang nawawala ay mahanap po nila? Ano po sila nagreklamo, ma'am? Una-una, sir, sa ang tribal office. Sa tribal office, sir. Opo. Tapos, ay yung tribal leader po ninyo ay anong ginawa po niya? Nakipag-coordinate po sa... Nag-coordinate kay Mayor Onit Libayaw, Johnny E. Libayaw. Tapos, ato sa MSWD,
Tapos nag-adto sa governor's office. Ah, Ang Edwin Mubahib. so talagang lumaki yung participation ng iba't ibang ahensya ng ating pamanan. So ilang nanay po ang nagreklamo, nagpunta ho doon sa tribal leader at nagreklamo din po sa inyong mayor? All in all? 13, sir, 13. 13 sila na magulang. At yung bang anak ng third ay dito po nakita sa USC, University of San Carlos. Kasama po dito sa ginawang rescue operation. Doon sa na-rescue, kasama po yung anak nila ng 13 parents. Oo, sir. Kasama po sila. So ano po yung specific na hiningi po ng mga magulang kay Mayor Ma'am? Gusto lang yun nila, sir, nga makitaan ilang anak. Okay. So, ang ginawa naman po ni Mayor at saka ni Governor ay saan po sila nakipag-coordinate para matulungan itong ating mga magulang? Sa PNP, sir, o sa tanan nga agency, sir. Opo. So, paano nalaman, ma'am? Alam niyo ba yung background kung paano nalaman ng PNP na yung mga anak na hinahanap nitong 13 na magulang ay nasa University of San Carlos? Coordination sa uban nga mga agency, sir. Opo. So talaga, mga kaibigan, kung napansin nyo naman dito, humingi ng tulong sa Philippine National Police. Yan, Yes, sir. po ay nationwide po yan. Napakalaki ho ng network niyan. May intelligence po yan. At of course, naghihingi 13 na magulang, nag-iiyak, umiiyak, yung mga anak nila ay nawawala. At siguro naman kayong mga nakikinig po ngayon, lalo ng mga nanay, mga tatay nga, nararamdaman ito eh. Yung anak nga lang ho na hindi umuwi ng maaga sa gabi, yung gabi na, alas 12 na, alas 11 na ho, ay hindi tumatawag. Parang sinisilihan na yung puwit po natin, di ba? Parang hindi na tayo mapakali. Yung pa kaya na 2 taon na nawawala yung ating mga anak. Di ba? At alam natin na ang kinakasamahan nito ay salugpungan na maraming mga impormasyon na ang lumalabas na itong salugpungan na ito ay mga eskwelahan ng grupo ng New People's Army. At yan ay pinatotohanan po ng mga nagbalik-loob natin ng mga New People's Army. So bilang magulang, I'm sure ito yung nararamdaman nila, ma'am, na baka yung mga anak nila sa kabundukan at baka ginawa ng armado. At hindi natin yan mapipigilan ng ating mga nanay ay mag-isip ng ganyan. Tama ba yung nalaman mo, ma'am, nakaabot na informasyon na isa sa mga magulang ay namatay dahil sa pag-aalala na doon sa kanyang anak? Tama ho ba yun? Oo, sir. Na-address akong kilid ang iyaan sa mga bata nga namatay ang inahan tungod sa konsumisyon sa iyang anak nga wala nila nakita. Na-adiri si Inanggom igsuon sa mama sa mga bata nga duha ka buok nga apil sa among nakuha karon. Magkwento ng konti. Kung totoong nasira ang mga bahay nila at totoong binigyan nila ng consent ang pagdadala nitong mga anak nila sa sa Cebu. Ma'am, tinuod ba na nawasak, nasira ang inyong balay sa Mindanao ng mga militar? Sir, sa tinuod lang, sir, dili na tinuod. Kay walay military nga nag-abusar dito, sir. Okay. Thank you po. Totoo ba na binigyan nyo ng permit na pinabayaan nyo yung mga nagsama sa kanila na dalhin ng mga anak nyo sa Salugpungan School? Wala, sir. Tungod kay kung naa pa, sir, dili na sila mangita sa ilang mga anak, sir. Sige po. Simula po ba nung nawala sila, hinahanap ninyo o hinahanap ninyo sa iba't ibang mga lugar o nagtanong kayo sa iba't ibang mga otoridad? Oo, sir. Duha na katuig sige sila pangita, sir. Wala nila nakitaan. Karon nakitaan na gyud nila, sir.
Tama yun eh. Dahil kaya sila nag-complain kasi wala sila doon sa mga anak nila. Tama ba yun, Mama, no? Kaya sila nagreklamo doon sa chieftain nila, sa barangay kapitan nila, dahil hindi nila pinayagan na yung mga anak nila ay mahiwalay sa kanila. Pumunta, mawala ng 2 taon. Yes po. At isa pa rito, no, kasi nga ho, yung Makabayan Block ay syempre naghihimutok na sila, no? At gusto nila na palayain yung mga inaresto na mga sinasabing kumuha or nagtangay nitong mga kabataan. So ano naman kaya maging reaksyon dito ng ating pong chief ng Commission on Human Rights, Colonel Naknak? Yes, kasi sir, ganito yung Makabayan Block ay kinukundi na nga at illegal raw ho ang pag-aresto ho sa ilan sa mga kabilang roon sa sinasabing nagdala ng mga kabataan sa Cebu at gusto nilang palayain na ito. So ano ho ang inyong maging reaksyon ho rito, sir? Well, ang ating kapulisan ay may tinatawag na presumption of regularity sa kanilang mga actions. Ganyan po yung ating nakasaad sa batas. Pagka yung pulis ay gumawa ng operasyon, may presumption of regularity. Kaya ito po naman ay nangyari at na-inquest na yata yung mga suspects. So, in flagrante delicto ang tawag dito. Dahil nahuli sila na kasama yung mga kabataan, menor de edad, na 3 taon na nga pong nawawala magmula noong 2018. So marahil I would like to also presume na may regularity ang action ng ating kapulisan, lalong-lalo na kasama po nila yung mga taga DSWD, MSWD ng probinsya, PSWD ng probinsya at MSWD ng municipality ng Talaingod. So kung kaya yung action na yan, dapat mapanood yung buong video. Makikita doon na hindi naman po yung pulis ang nauna doon, kundi yung mga taga Department of Social Welfare. So saka nagpakilala sila na dinala yung mga magulang doon. No? Kung sa ibang katuwiran, pwede nga silang magreklamo yung mga ibang sektor, pero dapat tignan nila yung kabuuan ng kwento. Kung saan nga nakwento ni Ma'am kanina na humingi ng tulong yung mga magulang, kasama na yung mga community leaders doon sa Talaingod, dahil nga medyo matagal-tagal na pong wala yung kanilang mga kabataan. Imagine 14 years old and above yan hanggang 16. Ibig sabihin kung 3 taon nakaraan, 11 years old pa sila nung nawala eh. Di po ba? So talaga namang mag-alala yung mga magulang na kung saan nawala yung kanilang mga anak. Isa pa, gusto ko na rin banggitin dito, no, na kung tayo ay estudyante ngayon, hindi dapat tayo pumapasok sa eskwelahan. Di po ba? Dahil nga may pandemic. Magtataka tayo bakit itong mga tao na ito ay sinasabi nila, kinakaladkaran na gumagawa sila ng face-to-face training or education sa mga bata na ito, mga more than 20 na kabataan. Di ho ba violation po ng protocol yon? Di po ba? Dahil meron ho tayo ngayong pandemic. Klarong-klaro ho na dapat ang ginawa nila sana ay nakipag-ugnayan sa lokal o sa probinsya ng Cebu para maibalik ang mga kabataan sa kanilang lugar noong nagkaroon ng pandemic. Katulad po ng ginagawa ng ating mga ahensya dito sa Manila, marami pong LSI dito, yung locally stranded individuals, at nagpatulong silang makalipad, pumunta sa kanilang mga probinsya. So, ganoon din, lalong-lalo na po siguro yung kabataan na dapat nating tulungan sa panahon ng pandemya. Hindi ho nila ginawa yon. Yun ho ang mga katanungan na dapat din nilang masagot. Yun po.